Minsan po, mga minamahal, ako po ay bumabati po sa inyo sa pangalan ng ating Panginoong Kristo at sa kasaganahan ng kanyang biyaya po sa ating buhay at ang aking pong dalangin sa bawat isa po na naka-enroll po dito sa ating discipleship training program na kayo po ay nasa mabuting kalagayan at inyong nasa magandang good health at patuloy na naglilingkod sa gawain ng Panginoon sapagkat yun po ang aming pong desire na kayo po ay maging kagamit-gamit po tayo. At dito po sa ating discipleship training program po ay ito po ang layunin po namin na kayo po ay maging epektibong manggagawa na gumagawa po sa gawain po ng Panginoon. So purihin po natin ang Diyos sa kanyang kabutihan at tayo po ay manalangin. Dakilang Ama, muli po ay salamat po sa inyong kabutihan sa amin, sa araw-araw po na provision niyo po at lakas na ipinagkakalob niyo po sa bawat isa po. At muli po kami po ay mag-aaral ng inyong mga salita. Hiniling po namin ang pagkilos po ng Banal na Espiritu na magbigay sa amin ng pangunawa at katatagan sa aming pananampalataya sa inyo. Salamat po, purihin ka sa pangalan po ni Jesus. Amen at amen. So, minsan pa po ay isang pagbati po kay Evangelist Bobby Culardo po. So, tayo po ngayon po ay dumako po sa ating dito po sa ating discipleship training program at yan po ang mga tanong at kasagutan mula sa Biblia po. At salamat po sa Panginoon sapagkat medyo marami-rami na rin po ang ating pong mahaba-haba na po, ang ating pong natututunan na ating nalalakbay dito sa araling ito. At tayo po ngayon po ay nasa tinatawag po nating aralin, okay? O lesson 31 po tayo ngayon. Ano po? At dito po sa lesson 31 po ay ang pamagat po ay ang buhay na naglilingkod sa Diyos. So this time po ay nais kong kayo po ay ma-encourage at kayo po ay talagang kayo po ay maipus na kayo po ay maglingkod sa ating Panginoon. Ano po, dito sa lesson ito ay ating pong tunghayan. Ang unang-unang tanong po ay kailangan pa ba na paglingkuran ko ang Diyos? Ikaw na mananampalataya na nakakilala sa Panginoon na ikaw ay ligtas, ay habang ikaw ay nabubuhay, mahalaga ba o kailangan pa ba na paglingkuran ko ang Diyos? Ang sagot po, opo, kailangan po talaga kapatid. Ano po? Ang sabi sa Ephesians chapter 2, verse number 10, ano po mga minamahal? Ang sabi po diyan, for we are His workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which God hath before ordained that we should walk in them. Tayo ay naligtas dahil sa biyaya ng Diyos. Amen po ba? At ang kanyang dakilang layunin ay para sa mga mabubuting mga gawa. Tayo po ay iniligtas, ang sabi diyan, for we are His workmanship, created in Christ Jesus unto good works. Kung ibababa natin ng konti sa verse 8 and 9, for by grace are you saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God, not of works, lest any man should boast. So ang tao, ikaw ay naligtas sa biyaya ng Diyos nung ikaw ay nanampalataya doon sa kasapatang ginawa ni Kristo na siya'y namatay, inilibing, at nabuhay na muli. So ikaw ay ligtas na. Ang sabi sa verse 10, ito po ang nais kong maunawaan mo. For we are His workmanship, created in Christ Jesus unto good works. So ang layunin ng Diyos sa iyo, makinig po tayo maigi, ang layunin ng Diyos sa iyo, ikaw ay iniligtas para sa paggawa ng mga mabubuting mga gawa. Hindi para maligtas, kundi ligtas ka na. Dahil ikaw ay ligtas na sa biyaya ng Diyos, ikaw ngayon ay marapat lamang, no? No? Tayo ay naligtas dahil sa biyaya ng Diyos at ang kanyang dakilang layunin, inulit ko po, na binabasa po yung nasa screen, ay para sa mga mabubuting gawa, mga kapatid.
ang Biblia ay nagtuturo sa ating mga Kristiyano na gumawa ng mabubuting gawa po. Opo, mga kapatid, na po, maging mayaman sa mga mabubuting gawa. Ito po, buksan po natin sa 1 Timothy chapter 6 po ang ating pong mga Bible po, mga kapatid. Ano po? At tungayan po natin, 1 Timothy chapter 6 verse 28. Masabi po sa 1 Timothy chapter 6 and verse number 28, okay? Ating pong tunghayan na maging mayaman sa mga mabubuting gawa, sabi po ng Bible. Ito po, O Timothy, keep that which is committed to thy trust, avoiding profane and vain babblings, and marahil 6:28, I'm sorry po, no? Mukhang medyo namali po tayo siguro ng verse dito na kung saan ay nakalagay po doon na tayo po ay maging ano po tayo, no? Tingnan ko po muna po dito sa 2 Timothy chapter 6 po. Okay, wala po siyang ano, no? Sinabi po doon na anyway, yan po ay nakasaad po sa Bible na tayo po ay maging mayaman. Ito, verse 18 po. Ito po, verse 18 po. Nakita ko na po. 1 Timothy chapter 6, verse 18. That they do good, that they be rich in good works, ready to distribute, willing to communicate. So, yan po ang layunin ng Diyos sa atin. Yung tayo po ay maging mayaman sa mga mabubuting gawa. Ano po? Maging halimbawa ng mga mabubuting gawa. Hindi lamang tayo po ay maging mayaman sa mga mabubuting gawa, kundi tayo po ay magsilbing halimbawa tayo. Kapatid, opo, ng mga mabubuting gawa. Titus chapter 2, verse number 7. Titus chapter 2 and verse number 7. Ito po ang nakasaad po sa Titus chapter 2 and verse number 7 po. Sabi sa Titus 2:7, in all things, showing thyself a pattern. Kita po nyo? In all things, sa lahat ng bagay, ikaw po, kapatid, kung ikaw ay ligtas at ikaw ay nakakatyak ng kalangitan at ikaw po ay mananampalataya ni Kristo, ang sabi ng Panginoon sa iyo, in all things, showing thyself a pattern of good works, in doctrine, showing uncorruptness, gravity, sincerity. So, yan po yung mga bagay na kailangan talagang tayo po ay paglingkuran natin ang Diyos sa pamamagitan ng maging mayaman tayo sa mabubuting gawa, maging halimbawa ng mga mabubuting gawa, ano po, maging masigasig sa mga mabubuting gawa. Titus chapter 2 verse 14. Titus chapter 2 and verse number 14. Sabi sa Titus chapter 2 and verse number 14, who gave himself for us that he might redeem us from all iniquity and purify unto himself a peculiar people, zealous, maging masigasig, maging zealous po tayo unto of good works. Yan po yung mga kaparaanan na nais po ng Diyos sa atin. Ano po? Panatilihin na gumagawa ng mga mabubuting gawa. Ito po mga mabubuting gawa na to ay balikan po natin po, no? Ito po ay gagawin po natin maging mayaman sa mga mabubuting gawa. Hindi lamang po ito sa labas, sa ating kapwa dito sa ating mundo, kundi ito po ay sa church, sa isang lokal kung saan ikaw po ay dumadalo. Ikaw ay maging halimbawa ng mga mabubuting gawa sa mga kapatiran sa loob ng lokal na iglesia. Ikaw po ay maging masigasig. Makakitaan ka ng mga kapatiran sa loob ng local church kung saan ka nag-church, ay ikaw ay kakitaan ng talagang zealous. And then, panatilihin na gumagawa ng mga mabubuting gawa. Titus 3:14. I-maintain mo. Hindi mo may-maintain para maligtas. Ligtas ka na po eh. Kundi dahil ito po ay ang paraan ng paglilingkod mo sa Diyos. Titus chapter 3 and verse number 14. Ang sabi po, and let ours also learn to maintain good works for necessary uses, that they be not unfruitful. Ayan po, ang laga po yan eh. Pukawin ang iba sa mga mabubuting gawa. Hindi lamang ikaw ay maging halimbawa, maging masigasig, panatilihin, kundi yung iba din ay encourage mo, i-motivate mo, no? Hebrews chapter 10 verse 24, ito po nakasaad po diyan, mga kapatid. Hebrews chapter 10
verse number 24. Ang sabi sa verse 24, and let us consider one another to provoke and to good works, unto love and to provoke unto love and to good works. Kaya hindi lamang ikaw ay maglilingkod sa Diyos sa magitan ng mga mabubuting gawa, kundi yung iba rin ay encourage mo na gawin din po ito. Okay? Dito tayo sa pangalawang katanungan. Anong patotoo ang naipapahayag ko sa tuwing ako ay naglilingkod sa Diyos? Okay? Anong patotoo po ang naipapahayag mo? Ang katanggap-tanggap na paglilingkod sa Kanya. Yan po ang nadi-display po, nailalantad sa buhay ng isang naglilingkod sa Panginoon. Ang sabi sa Romans chapter 12, verse number 1, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. So mga minamahal, yan po yung iyong paglilingkod, yung i-present mo ang iyong katawan as a living sacrifice, banal at katanggap-tanggap sa Diyos. Amen. Ang paglilingkod sa Diyos ay ang pagpapahayag ng iyong pagmamahal. Bagamat nabasa na natin kanina, pero basahin pa rin po natin, bagamat ito po ay tumutukoy po sa pagkakaloob, dahil ang pagkakaloob po ay bahagi ng paglilingkod sa Diyos. Sa 2 Corinthians chapter 8. Kaya kapag ikaw po ay naglilingkod sa Panginoon, ito po ay nagpapahayag ng iyong marubdob na pagmamahal sa Diyos. Ang sabi po sa verse 8, I speak not by commandment, but by occasion of the forwardness of others, and to prove the sincerity of your love. Paano mong may papadama ang sinseridad ng iyong pagmamahal? Sa pamamagitan ng iyong paglilingkod sa Diyos. Verse 24, wherefore, by the way, may nagsasabi, mahal ko naman ang Diyos Pero ang sabi ng Bible, wherefore, show ye to them. Ipakita mo. Yan po yung kapahayagan. Dapat mag-manifest talaga sa ito Show you to them and before the churches the proof of your love and of our boasting on your behalf. So, ang paglilingkod sa Diyos ay ang pagpapahayag ng iyong pagmamahal sa Kanya. Ang paglilingkod sa Diyos ay pagpapakita ng magandang halimbawa sa iba. Kaya't napakaganda na ikaw ay maging isang living testimony sa ibang mga kapatiran. Ang sabi sa Titus, balikan natin muli, Titus chapter 2, verse number 7, in all things, nais kong pasin mo yun, in all things, showing thyself a pattern. Ano yung pattern? Ikaw ay maging isang halimbawa, okay, of good works, in doctrine showing uncorruptness, gravity, and sincerity po, mga kapatid. Ang paglilingkod sa Diyos ay ang pinakamataas na bukasyon sa mundong ito. Opo, tingnan po natin sa Philippians chapter 3, verse number 14. Philippians chapter 3, verse number 14. I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Alam nyo, ang pinakamataas na tungkulin, ang pinakamataas na bukasyon o profession o ano man ang tawag dito, yung ikaw ay maglingkod sa Diyos. Kapatid, yan po ang pinakamataas na panawagan na pwedeng gawin ng isang mananampalataya. Dumako tayo sa pangatlong katanungan, hanggang kailan ko gagawin ang paglilingkod sa Diyos? Hanggang kailan ba? Isang buwan? 2 buwan pa? Isang taon? Meron bang time frame? Meron bang time limit? O meron lang bang nag-e-expired ba yung time na yan? Kaya ang tanong hanggang kailan? Hanggang sa iyong kamatayan o hanggang sa pagbabalik ni Jesus? Ito po'y isang commitment na nais kong i-commit mo sa Panginoon na ako'y maglilingkod habang ako ay nabubuhay o hanggang sa pagbabalik ni Kristo. Sabi po sa 2 Timothy chapter 4, basahin po natin, 2 Timothy. Isang magandang patotoo po si Apostol Pablo po Basahin po natin yung kanyang patotoo. Sabi po sa 2 Timothy po, chapter 4, verse 6 to 8. 2 Timothy chapter 4, verse 6 to 8,
Ang sabi po dito, for I am now ready to be offered, and the time of my departure is at hand. Si Pablo po ay tumutukoy po sa kanyang kamatayan. Alam na po niya malapit na po siyang mamatay. Pero meron po siyang magandang sinabi. Verse 7, I have fought a good fight. I have finished my course. I have kept the faith. Amen. Verse 8, ito po yung isang bagay na maganda pong maunawaan natin. Henceforth, there is laid up for me a crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, shall give me at that day, and not to me only, but unto all them also that love His appearing. Si Apostol Pablo ay naglingkod sa Diyos hanggang sa huling hininga ng kanyang buhay. Hindi po siya huminto. Kaya yung katanungan ay hanggang kailan? Hanggang sa huling hininga ng iyong buhay, paglingkuran mo ang Diyos. Bagamat maraming mga pinagdaanan ang tao, si Apostol Pablo ng mga pagsubok. Okay, si Apostol Pablo po, bagamat maraming mga pinagdaanan si Apostol Pablo ng mga pagsubok ng buhay, hindi ito naging hadlang para ipagpatuloy niya ang kanyang paglilingkod sa Diyos. Opo, palaging nababanggit ni Apostol Pablo ang nakaraan niyang buhay bago niya nakilala si Kristo. At ano ang ginawa ni Jesus sa kanyang buhay, at ito ang kanyang motibasyon. Okay? Palagi sa kanyang paglilingkod sa Diyos. Alam nyo, isipin mo lang kapatid yung ginawa ng Panginoon na ikaw na makasalanan patungo sa impyerno, and yet sa biyaya ng Diyos namatay ang ating Panginoon, nilasap po niya ang kamatayan. The Bible says, Christ died for the ungodly. Kasama ka ron. Okay? Doon sa tumigis na dugo ng banal ni Kristo, ng kanyang dugo, doon sa krus ng Kalbaryo, kasama ka ron. At doon sa ginawa ng Panginoon sa iyo, na pagliligtas, na ikaw na makasalanan patungo sa impyerno, thank God, ikaw ay patungo ngayon ng langit dahil sa kakumpletuhang ginawa ni Kristo sa iyo, na siya po ay namatay, inilibing at nabuhay na maguli. At araw-araw mula nung ikaw naligtas, napakasagana ng biyaya ng Diyos sa iyo. Amen? Sagana po ang biyaya ng Diyos sa iyo, kaya't marapat lamang na ikaw ay maglingkod sa Kanya, kapatid. Katulad ni Apostol Pablo, palagi nating alalahanin yung panahon tayo ay naligtas sa Kanyang biyaya. Tingnan po natin sa Ephesians chapter 2, verse 2, 12 and 13. Ephesians chapter 2. Basahin po natin sa Ephesians chapter 2, verse 12 and 13. Ito po yung kalagayan po natin bago tayo nakakilala sa Panginoon. Okay? Verse 12, that at that time ye were without Christ, being aliens from the commonwealth of Israel, and strangers from the covenants of promise, having no hope and without God in the world. But now, thank God, but now in Christ Jesus, ye who sometimes were far off are made nigh by the blood of Christ. At dahil dito, marapat lamang na ating paglingkuran ang Diyos habang tayo ay nabubuhay. Palagi nating alalahanin ang kagilagilalas na kapangyarihan ng Diyos na bumago po sa ating buhay, mga minamahal. Ano po? Mahalaga po yun na bumago po sa ating buhay. Opo, ang sabi po diyan sa banal na kasulatan, okay, na sa 1 Thessalonians chapter 1, verse 9, ang sabi sa 1 Thessalonians chapter 1 and verse number 9, muli po, samahan niyo po kung buksan sa 1 Thessalonians ang ating po mga Bible. Ang sabi sa verse 9, for they themselves show of us what manner of entering in we had unto you, and how you turned to God from idols to serve the living and true God. Verse 10 po, and to wait for His Son. Yan po ang hanggang sa pagbabalik niyo ng ating Panginoon. Paglingkuran po natin siya. And to wait for His Son from heaven, whom He raised from the dead, even Jesus, which delivered us from the wrath to come. At dahil dito, paglingkuran mo ang Diyos na buhay,
hanggang sa pagbabalik ni Jesus. Amen. Kaya napakahalaga po kapatid po mga minamahal, na sa tuwi-tuwi na po, ini-encourage ko po kayo dito po sa lesson ito na tayo po ay magsuko ng ating buhay at maglingkod po tayo sa Panginoon habang tayo po ay may lakas, may pagkakataon, meron pong oportunidad na tayo po ay maglingkod, ibigay na po natin yung ating buhay, yung ating talento, yung anumang bagay na maaari nating maibigay para sa ikalalago at ikalalawak ng pangangaral ng Ebanghelyo ni Kristo. So maraming salamat po. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, muli po, salamat po sa inyong kabutihan at dalain ko po ng bawat pong nakikinig ngayon na makapatiran ay ma-encourage na sila po ay maglingkod ng tapat sa inyo hanggang sa kamatayan o hanggang sa pagbabalik po ninyo. I-bless niyo po ang lesson ito sa bawat puso po ng bawat mananampalataya sa pangalan po ni Jesus. Amen at amen. So muli po, maraming salamat po sa inyong pagtsatsaga na kayo po ay nagpapatuloy dito po sa mga tanong at kasagutan mula sa Biblia, at ang aking dalangin po, gamitin niyo po itong lesson na to sa inyong mga dinidisciple, Bible study o Sunday school. Napakaganda po itong pagpapala po sa bawat isa po. So maraming salamat. God bless you all po, mga kapatid.